Gauss-Jordan elimination. This is another way of finding the solution of a system of linear equations. Aside from graphical elimination, substitution, another way is Gauss-Jordan elimination method. It is a method of solving a linear system of equations. This is done by transforming the system's augmented matrix into reduced row echelon form by means of row operations. Based on the definition, we have three concepts. Augmented matrix. So, kailangan nyo daw i-transform yung inyong given system into augmented matrix. Okay? And then, meron tayong term dito na reduced row echelon form. And then, row operations. Isa-isahin natin. What is an augmented matrix? It is a matrix form of a linear system of equations obtained from the coefficient matrix as shown below. Look at the given system. We have two linear equations in two variables. Okay? And then, what we did here, we separate the coefficient and even the constant to the variables. Let's say, for example, the first equation, 2x minus 3y is equal to 8. What we did, separate 2 to x. So, we just put down 2. Then, yung negative 3y, kinuha natin yung negative 3, binaba natin. Tapos, yung 8. Yun, siya yung constant. Yan yung first row ng ating augmented matrix. Okay? And then, yung ating second equation for x plus 5y is equal to 1. Kinuha natin yung coefficient ni x na 4, binaba, then 5, coefficient ni y, ayan, nakaseparate, and then yung 1. And then, it is created by adding an additional column for the constants on the right of the equal sign. So, separate mo lang naman yung constants by drawing a vertical line. Okay? So, ayan na yung tinatawag na augmented matrix, separating the coefficients of the variable to the given term of our system. And the next concept, reduced row echelon form of a matrix, RREF. What are the properties? So, we have three. The first one is each row contains only zeros until the first non-zero element will be 1. So, bawat row daw dapat may zeros. Hanggang ma-reach mo yung time na magkaroon ka ng 1 dun sa row na yon. So, we have this given matrix. So, meron tayong 3 rows. Ayan. So, row 1, row 2, and row 3. So, notice in row 1, meron tayong 1. Ayan. So, hindi na natin kailangan gawing 0 yung kaliwa niya kasi wala naman na nasa kaliwa. Okay lang din naman may 0 sa kanan niya or non-zero digit. Okay? And then, look at the second row. Meron tayong 1 dito. So, pag tayo mag-observe ng row from left to right. So, from left, may 0 siya hanggang ma-reach natin yung 1. Then, the kasunod, to follow, mga non-zero digit. Okay? So, nasatisfy na natin yung first property. Next property. It says here, the elements in line with 1, which is in the first column, first row, must be zeros. Asan ba siya manggagaling? Look at this column 1. So, sabi, the elements in line with 1. Ito yung 1 na sinasabi, nasa first row. In the first column, first row, must be zeros. So, yung nasa baba niya, zeros naman. O, tama. Zeros naman. Then next property, sabi, the entries above and below the first one in each row must all be zeros. So, ang best example nito, ito yung second column. Kung makikita nyo, ito yung 1 sa gitna. Makikita nyo naman, above and below niya, zeros. So, dapat ganun. Sa makatuwid, ang kailangan natin na form ay ganito. I will write here. Kailangan makakuha tayo ng, kung 3 variables yung hinahanap natin, na yung values nila, kailangan magkaroon ka ng 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. And then, dito, yung constant, may value ka ni X, may value ka ni Y, may value ka ni Z. Ayan. Specific value for each of the variables. Okay, so ganyan yung format ang kailangan natin. Kaya gagamit tayo ng reduced row echelon form.
At para magawa yun, kailangan natin gumamit ng row operation, another concept. Ito. So we have three methods to transform matrices. First is exchanging or trading rows. Example daw, yung row 1 daw, iti-trade with row 2. Bakit kailangan mag-exchange ng rows? Para daw magkaroon tayo ng 1. To have 1 entry in a row. Kailan po ba kailangan magkaroon ng 1? Basta masatisfy mo tong nasa taas na ngayon, ina-highlight ko ng blue. Ito. Kailangan magkaroon ka ng ganyan. So, nakafocus ka sa 1. Paano ba magkakaroon ng 1? Example, this given matrix. Meron tayo ditong row 1, row 2, and row 3. Okay? So, kailangan kung magkaroon ng 1 dito, ay nakalagay 0. So, anong gagawin natin para magkaroon ng 1 dyan? Kailangan ko i-switch yung row 2 sa row 1. Switching. So, lalagay mo, row 1, kailangan mo siyang i-switch sa row 2. Yan yung itsura niya, yung form niya. Arrow pointing both sides. Okay? So, ang mangyayari, yung row 1 natin na 0147, mapupunta siya sa row 2. And then, yung row 2 natin na nakalagay na 102, -3, napunta siya sa row 1. Nakuha na natin yung ating gustong makuha na kailangan maging 1. Yung nasa first row, first column. Next, number 2 property or number 2 operation. Multiplying a row by a non-zero scalar. Ginagamit ito, class, kapag you're using this to make the entry 1. Para maging 1 daw yung entry. Example. Kung makikita nyo dito sa ating given, meron tayo ditong row 1, row 2, and row 3. Then this one, pag hinighlight ko to, kung mapapansin nyo, ayan. Yung nasa last row, -2. Dapat 1, 1, 1 yan, pababa. Going downward to the right. So, paano siya gagawing 1? Yung -2. At yung gagamitin yung rule. Operation, multiplying a row by a non-zero scalar. Or kaya dividing. Paano ba gagawing 1 yung -2? So, kailangan mo siyang i-divide sa sarili niya or i-multiply niya sa kanyang reciprocal. Pero negative pa rin kasi we need a +1. So, ang gawin niyo na lang, gawa kayo ng formula. Ano ba yung kailangan yung gawing 1? Nasa row 3. Ayan yung formula is equal to, kung anong gagawin nyo, siya uunahin nyo sa formula. Then, i-divide by itself. I-divide nyo lang sa sarili. Ayan. Para magkaroon kayo ng 1. Laging kung ano yung given, i-divide nyo lang lagi sa sarili. So, ayan na yung formula na ginawa nyo para i-apply yung operation, row operation number 2. Okay? Next. Third operation, adding a scalar multiple of one row to another row. Examples dito, 2 times row 1 added to row 3. Kailan naman ginagamit to? Ginagamit ito to make the entry 0. Para daw gawin 0 yung entry, pag kailangan mo siyang gawin 0. Ano po ibig sabihin nyo? Let's take for example, etong ating first column. Ayan, nakikita nyo naman. And then, sa dulo, nakalagay -2. Eh, di ba dapat 100 yan? 100. Yung -2, kailangan gawin natin 0. So, ano pong gagawing formula? Nasaan bang row yan? Yung kailangan mong gawa ng formula? Row 3. So, pag ginawa nyo ng formula, lagay nyo lang, row 3 is equal to, kung ano yung kailangan nyo iso, doon ka mag-start paggawa ng formula, row 3. O, paano ba gagawing 0 yung -2? Diba kailangan mo siyang i-add sa opposite niya? +2. -2 plus +2 equals 0. So, kailangan ko siyang i-plus sa row 2. Ipa-plus ko pala siya sa -2 para maging 0 plus 2 times row. Nasaan ba yung 1? Doon sa column na yan, nasaan ba yung 1? Nasa row 1 times row 1. So, yan ang kanyang formula. Okay? So, row 3 is equal to row 3 plus 2 times row 1.
Ayan. Okay? So, paano yan i-apply? Paano ba gagawin na 0 yung negative 2? So, gawin nyo, row 3 is equal to, ano ba yung nasa row 3? Negative 2 plus 2 times row 1 times 1. So, negative 2 plus 2 equals 0. So, itong negative dito, naging 0 na siya dito sa kanan. So, nagawa nyo na-apply nyo na yung row operation number 3. Now, let us solve system of linear equations. Now, in 3 variables or just one variable, pero x sub 1, x sub 2, x sub 3. First step, you need to make the augmented matrix of this given system. I-separate niyo yung coefficient, numerical coefficient sa kanyang variables. Katulad ng first equation, x sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3 is equal to 3. So, lalagay niyo dito sa augmented matrix, 1, 1, 1, 3. Ayan, second equation, 2x sub 1 plus 3x sub 2 plus 7x sub 3 is equal to 0. So, kuhanin yung coefficient. 2, 3, 7, 0. Ayan, nakalagay. Nakalagay naman dito, 2, 3, 7, 0. Yung third equation, nakalagay ay 1, positive 3, negative 2, 17. So, lagay nyo lang dito, 1, positive 3, negative 2, 17. So, nakagawa na kayo ng augmented matrix. And then, second step, kailangan nyo nang gamitan, kailangan nyo na magkaroon ng mga 0 and 1. Reduced row echelon form by applying row operations. So, in this case, gagamit na tayo ng MS Excel para dito. Ayan. Then, ikakopy ko dito yung augmented matrix. Copy natin. 1, 1, 1, 3. Nalagay ko dito. 1, 1, 1, 3. 2, 3, 7, 0. Copy. 2, 3, 7, 0. And then last row is 1, 3, negative 2, 17. 1, 3, negative 2, 17. As I was saying, we need to arrive with this kind. So, kailangan ang kalabasan natin, sabi ko, magkakaroon tayo dito ng 1, 0, 0, ganyan dapat. Tapos dito, 0, 1, 0, then 0, 0, 1. Ganyan dapat ang kakalabasan class na kung saan may value dito. Value ni A, value ni B, value ni X, value ni Y, value ni Z. So ngayon, ito ang target natin. Balik tayo dito sa ating kino-compute. Look at the first row. Mathematically, dun sa ating first row, first column, nakalagay na 1. Wala nang problem. Wala ka nang kailangan i-switch or i-trade na row, pagpalitin na row, wala. Ngayon, ang kailangan na lang natin, yung kahiliran niya pababa, gawing 0. Ayan. So, paano gagawin yan 0? So, gagawa ka ng formula. Saan niyo po ilalagay? Sa tapat. Tandaan niyo ha, yung nasa cell, row 1, kasi nakalagay naman 1, 2, 3 eh. Alam niyo naman na row 1, row 2, row 3 yan. Proceed tayo sa row 2 kasi yun ang ka-yellow. Kailangan mo siyang gawan ng formula. So, row 2 is equal to, paano po yung formula? Kailangan yan gawing 0. So, mag-start ka sa row 2. And nakalagay dyan positive 2. So, pag positive opposite, negative 2. So, minus 2 times, sa hilera na yan, nasan yung 1? Nasa row 1 times row 1. Do you follow? Eto, ginawa ko siyang blue. Kasi naka-1 na siya eh. So, wala ka nang kailangang computin. Kung nasan yung blue na may 1, dun mo lagi siya ita-times. Okay? Gawa ng formula yung row 3. So, write mo lang, row 3 is equal to, kung ano yung gagawin mo ng formula, dun ka lagi mag-start. Row 3, nakalagay is 1. So, hindi na tayo kailangan ng multiple. So, anong gagawin ko? Positive 1. Anong opposite ng positive 1? Negative 1. Okay? So, minus 1 times row 1. Hindi ko na kailangan lagyan ng 1 sa tabi yung row 1. Kasi alam niyo, invisible na yung 1. So, row 3 minus row 1 is equal to 0. So, ang gagawin ko ngayon, ika-copy-paste ko ito. Paano po mag-copy-paste? Pag may formula na, paste special, tapos values. Eh ngayon, wala pa namang formula. Hindi pa naman natin ina-apply. So, pwede ko pa yun i-copy-paste. Next step. Yung yellow na 2, nasa A6 na cell, nakikita nyo, no? Nasa A6 na cell, maglalagyan ko dito ng function, formula equals. Kita nyo?
A6 na sila. Gagamitin ko yung formula sa taas. Nakalagay, ano formula ng row 2? Row 2 minus 2 row 1 times row 1. Do you follow? So, ang gagawin ko, row 2. Nasaan ba yung row 2? Sa previous table. Ito, yung 2. Nasa A2. Nakukuha nyo? Tapos, minus 2. Ang times natin, asterisk, times row 1. Nasa previous table din, yung naka-blue. Click nyo. Kuha nyo? A2 minus 2 times row 1. Ganun yung cell. Tapos, press enter key. Naging 0 na siya. Eh kaso, pag ginawa mo yung 0, dami-dami lahat. Itadrag mo yung formula sa ibang kahilera. So, nabago rin yung iba. Though, ang target ko lang yung 0 na yan. Pero damay-damay yung hilera ng row. Next, yung third row na tayo. Apply na natin yung formula. Dito ako sa A7 na cell. Equal sign. Equal sign. Tapos, tingin kayo ng formula doon sa taas. Row 3 minus row 1 lang. Row 3 ng previous table, i-click nyo. Minus row 1 ng previous table, yung naka-blue. A1. Then press enter key. O, 0 na siya. I-drag nyo siya pa kanan. Ayan. Yan na yun. So, meron ka ng 1, 0, 0. Na-satisfy mo na to. Anong next mong target? Gawing 1 yung gitna. Eto ka. Nasa ano ko, H2 na cell. Tapos yung nasa taas ng H2 na cell, 0, nasa baba niya 0. Ganun ang kailangan nating format. Okay? So, barahin ko na lahat ng highlight na yellow. So, dito ako magpo-focus. Ibo-blue ko to. Okay, nakita nyo, nakuha na siya. So, hindi na natin kailangan gawan niya ng formula o compute. Fix na siya na nakawan eh. Okay? So, ang kailangan na lang natin galawin dito, yung kahilera niya sa taas, gagawin 0, saka sa baba, gagawin 0. Tanya? So, yan naman ang gagawa natin ng formula. Oh, row 1 muna tayo. Row 1 is equal to, kung ano yung gagawin mo ng formula, doon ka mag-start. Row operation number 3 ang gagamitin. Row 1, and nakalagay ay 1. Okay? So, pag positive 1, para maging 0, ima-minus mo sa 1. 1 times, nasan yung blue na ngayon? Nasa row 2 na. 1 times row 2. Next, row 3 naman tayo, yung dilawan na nakalagay ay 2. So, nasa row 3 siya, equals, row 3 ka din mag-start. E positive 2. Para maging 0, saan mo siya ima-minus? Minus 2 times, ano yung naka-blue? Sa second column. Times row 2. Nakita nyo, standard naman lagi kung ano yung naka-blue, nakahilera by column, siya lagi yung tina-times ng scalar multiple. Okay? Next. So ngayon, ang gagawin ko para ma-compute na to, kailangan ko itong i-copy-paste ulit sa baba. Copy. Tapos paste is special. Values. Ayan. Then, para makakopy mo lang yung value, hindi kasama yung formula. Kasi pag kinopy mo siya na copy-paste lang, may iba yung value pag kinopy-paste ko sa baba. Ayan na. So, dito ko i-apply yung formula. Dito sa baba. Okay? Yung nakadilawan. Dito muna ako sana sa B9 na cell. Lalagyan ko ng equal sign. Tapos, gamitin ko yung formula sa taas. Sabi, row 1. Row 1 ng previous table. Yan. B5 minus row 2 ng previous table. Ayan. B5 minus B6. Press enter key. Naging 0 na siya. Then, ano sabi ko? Pag ganito, idadrag mo siya going to the right, going to the left. O, nakita nyo, yung 1 dun sa kaliwa ng 0, hindi na bago. Ganun ang row operation. Kasi, na-fix mo na siya ng 1. Ang mababago na lang yung pakanan. O, next, yung nasa baba. B11 na cell. Maglagay ka ng equal sign lagi. Tapos, ano yung formula sa row 3? Row 3 ng previous table, nasa B7, minus 2, yung formula, 2 times asterisk, row 2 ng previous table, yung naka-blue. Press enter key. 0. O, idadrag natin siya pakanan saka pakaliwa. Ayan. O, yung 0 sa kaliwa niya, hindi na bago. Pero yung nasa kanan niya, nabago lahat. O, yan na siya.
Sa ngayon, tapos na tayo sa second column. Nagawa na natin siyang 0, 1, 0 na format. So, burahin ko lahat ng naka-highlight sa table na yan. Okay? So, anong next target natin? Etong negative 13, kailangan natin siyang gawing 1. So, paano gagawing 1? Gagawa tayo ng formula. Row 3 sa tapat is equal to, saan mo i-divide yung negative 13 para maging 1? Sa sarili niya. So, lagay mo row 3 divided by negative 13 para positive 1. So, now, our target is to make negative 13 1 becomes 1. To make it 1, we need to use that formula by dividing the given negative 13 by itself to make it 1. So, how can I do that? I will make another table. Copy, paste. Copy, tapos paste special values. Okay? Para makopy mo yung buong lahat ng entries na hindi nababago because of the formulas. Ayan. So, dito ko sa naka-highlight ng blue. Dito ko siya gagawa ng formula. Dito ko a-apply sa baba. Equals sa C15. Okay? I-click ko yung previous table na nasa C11 na negative 13. I-divide ko siya sa sarili niya. Open and close parenthesis kasi negative eh. Open parenthesis, negative 13, close parenthesis. Ang divide is slash. Okay? Then press enter key. So, naging 1 na siya. Kailangan ko siyang i-drag going to the right. Ayan. Going to the left. Wala naman na bago. Ngayon, ang next target natin, we need to make the entries above 1 zeros. We need to make formulas for row 1 and row 2. So, row 1 muna tayo. Ang laging basis nyo na row, yung row 3. Kasi siya yung ginawa nyong 1. Doon nyo siya i-multiply. So, row 1 is equal to row 1 and negative 4. Paano gagawing 0 yung negative 4? Saan mo siya ipa-plus? Ipa-plus sa 4. Negative 4 plus 4 is 0. So, kung negative yung given, laging plus yung operation. So, plus 4 times, ano yung naka-blue na cell? Nasang row yon? Row 3 times row 3. Next, row 2 naman. Yung naka-yellow, yung 5. Gawan mo ng formula. Is equal to row 2. Kung ano yung ginagawan mo, doon ka lagi mag-start ng formula. F5, positive. So, pag positive, dapat negative 5. Minus 5 times, naka-highlight ng blue, nasang row yon, yung 1. Row 3 pa rin. Ayan. So, ayan na yung formula. So, ngayon, ang gagawin ko, ika-copy-paste ko na naman to, yung table na to, para doon natin na-apply yung formula. Copy again. Ayan. Paste special values. Okay. Ayan. Ito ang gagawin nating, ayan. Gagawin nating 0. Yung negative 4 muna. Nasa C70 na cell. Equals sign lagi pag formula. Tapos, row 1, yung, kung nasan yung negative 4 sa previous row, ayan, C13 plus 4 times row 3 ng previous cell na 1. Nasan siya? C15. Press enter key. 0 na siya. I-drag nyo siya pa kanan. Ayan. Pakaliwa rin kung gusto nyo malaman kung nagbabago o hindi. O hindi na bago. Yung 5 na tayo. Equal sign. Okay. Row 2 ng previous table, nasa C14. Minus 5. Yung formula, katapat niya, gagamitin natin. Times asterisk. Row 3 ng previous table. C15. Press enter key. 0 na siya. I-drag mo siya pa kanan, pakaliwa. Ayan. Ayan na. So, meron na tayong mga sagot. Nakita nyo na? So, anong value ni X? Yung X, yung A. So, ang final answer natin, X is equal to 1. Yun nasa dulo. Ito yung sagot class ha. X is equal to 1. Y is equal to 4. And then Z is equal to negative 2. Do you follow? O kaya, dun sa given, ang nakalagay X sub 1 is equal to 1. X sub 2 is equal to 4. Then X sub 3 is equal to negative 2. Okay, itry natin kung tama. Checking. Paano po yung checking?
Tandaan nyo, 1, 4, negative 2 yung sagot. Ito yung given. Balikan natin. X is equal to, x sub 1 is equal to 1, 4, negative 2. 1, x sub 2 is equal to 4. Then x sub 3 is equal to negative 2. Ito yung isa-substitute natin. Unahin ko yung first equation. Ito. X sub 1, palitan. Ano yung x sub 1? 1 plus 4. Kuha nyo. Then plus negative 2. Dapat daw equals 3. 1 plus 4, 5. 5 plus negative 2. Negative 3 is equal to negative 3. Correct. Ayan, second equation, substitution. 2 times any x sub 1, 1. Plus 3 times any x sub 2, 4. Plus 7 any x sub 3, negative 2. Equals, dapat daw 0. Okay? So, ano na gagawin natin? 2 times 1 is 2. Plus 3 times 4 is 12. Plus 7 times negative 2 is negative 14. Okay? 2 plus 12. 14 minus 14. 0. Tama. O yung pangatlo, substitution. X sub 1 is 1 plus 3 times x sub 2 is 4 minus 2 times x sub 3 is negative 2. Dapat daw equal 17 yan. O, 1 plus 12. Negative times negative, positive. 2 plus 2, 4. O, i-add nyo. 17 ba? Tama. So, ibig sabihin, tama talaga na sagot, value ni x sub 1, x sub 2, x sub 3 ay 1, 4, negative 2.